Hey, what up mga tol? Good morning sa inyo lahat dyan, no? So ngayong araw mga tol ay mayroon tayong i-review camera, no? Itong nabili natin na SG Cam. Unboxing na rin tayo, no? Pero nag-unbox na ako, ito. Inunahan ko na kayo nag-unbox. Pero ipapakita ko lang sa inyo mga tol kung ano ba yung nagiging quality nitong SG Cam na nabili natin. So SG Cam 4000 dual screen, ito yung nabili natin. So budget mail lang to mga tol. Nabili natin sa Shopee ng 2,451. Ito po yung natin nabil. So ito yung napili ko. Actually matagal na akong naghanap ng mga action cam na medyo budget meal, at the same time quality yung nagiging video niya, no. So okay naman, functional naman lahat, no. Na-testing ko na kanina. Bali nasira na kasi tol yung yung dati kong camera eh. Ito yung dati kong camera, oh. Ito naman yung dati kong gamit, Xiaomi Yi Action Camera. So napakatibay nito tol. Since 2016 ko pa tong gamit, at hanggang ngayon gamit ko pa sana, kaso nabasa lang kaya ayun, nasira talaga yung yung push button ng okay. Gumagana pa naman, kaso sira na yung push button, ayaw na mapindot. Meron naman ako ditong Akaso B50 Pro. Ito okay pa naman to, gumagana pa. Ang problema lang nito, walang battery. Ayaw kong bilhan ng battery kasi nga ang mahal mga tol. Ang battery niyan dalawa, kung bibilhin mo 1.8 at may kasama ng charger. So 1.8 may kasamang charger isa. So parang nag-aalangan ako sa 1.8 eh. Medyo mahal siya. At the same time dalawang battery lang. Kaya kung bibili ako ng 1.8, kunti na lang dagdag ko, no. Bibili na lang akong brand new. So yun lang problema dito tol. Battery lang talaga, sobrang mahal. So kaya bumili tayo nitong action cam na SG Cam 4000 dual screen. Budget meal mga tol. Nasa 2.4, ulitin ko, ulit na tayo. Nasa 2,451 na bayaran natin dito with voucher, no. So pag binili nyo itong cam na to mga tol, pag binili nyo to, it comes with itong mounting ng helmet. Pag kinabit nyo sa dito banda mga tol, ito yung kasama nya, at mayroon siyang adhesive na kasama. Ito, bali dalawang adhesive po yan, at syempre may manual kasama, at ito yung kasama niyang mounting, no. Sa helmet to siguro kinabit kasi ako mga tol hindi ako gumagamit nito Alam ko sa helmet to kinabit, dito yata yun sa yan sa taas or dito sa bandang right side and left side, no. Kung gusto mong magkabit ng camera banda dito sa right side and left side at saka sa taas, pwede itong mounting na to. At syempre may kasamang charger cord para sa charging, no. So pa ba, ayun, may kasama siyang extra battery mga tol. Kaya lang yung binigay sa akin parang pasira na to buntis na mga tol. Kaya ano ba naman to si seller, binigyan ako ng sirang battery. Pero di bali na, magagamit pa naman natin to. Kaya nga lang tingin ko dito mabilis malubat tong isa na to, kasi nga na siya, lumubo na. So syempre mga tol, may kasama siyang naked na case para dito sa ating action cam. Ayan, dito yan, naked case para sa ating action cam pag ayaw nyong gumamit ng waterproof. At syempre ito yung pinaka-dabis sa lahat, yung may kasama siyang waterproof case. Ayan, kung gusto nyo mag underwater, pwede nyo yung gamitin tong waterproof case, just in case kung gusto nyo mag-film sa tubig, sa loob ng tubig, pwede nyo gamitin to mga tol. Pag ayaw nyo naman, pwede kayong gumamit nito. Ayan,
pagka kinabit nyo dito sa helmet. Ayan, yan. Diyan yun eh. Ayan. Pwede nyo gamitin yan. Ako kasi mas preferred ko to. Kasi para maririnig yung boses natin. Kasi hindi tayo gagamit mga tol ng external microphone. Stock lang gagamitin natin at gagawa lang tayo ng kunting modification dun sa microphone niya. Pero pag naulan talaga, malakas ang ulan, ito yung gamitin natin na waterproof case para hindi mabasa yung ating camera. Alright? Yun. Ano pa ba? Yun, meron pa pala mga tol. Ito yung sa helmet din to eh, pagkakalam ko. Dito ikinabit yan sa, ito yung partner niya. Ayan, dito yata kinabit yan. Ito yung partner niya mga tol. Itong adhesive, ay itong ano na to, yung mounting na to. So dito yan kinabit. Ayan. So dito yan ikakabit. Papasok natin sa loob pag kinabit natin sa helmet. So dito naman yung ano natin. Asan na ba yun? Ayan, ayan, ayan. Papasok naman natin dyan kasama yung ating holder ng ating camera. Ayan, ayan. Yun. So yun mga tol, impression ko dito sa camera na to, okay naman. Hindi pa natin natitesto, no? Kararating lang kahapon. Pero nakita ko yung mga settings niya, hindi siya masyadong crucial mga tol. 3 button lang yung pipindutin mo dito at wala ka ng ibang gagalawin. So, natin. Yeah. Una mga tol. So yun, yung lead indicator niya ay wala dito sa taas, no? Nandito sa baba. Ayan, nakikita nyo kulay blue. Ayan. Tapos pagka naman magre-record na kayo, ito yung pipindutin nyo. Ito yung okay. Ayan, may nakalagay okay. Pag i-on nyo yung camera, long press nyo lang itong okay. Yan, yung okay na yan, mag-on na yan. At kung gusto nyo patayin, long press lang din to at mag-off na yung camera mo. Ngayon, kung gusto nyo mag-record, okay nyo lang mga tol. Ayan. Pag inukin mo yan, ayan, record na siya. Ayan, nagre-record naman. Kung nakikita nyo mga tol. At the same time, yung lead indicator na kulay blue, magbe-blink din yan. So, indication na nagre-record na yung inyong camera, action cam. Okay? So, syempre, kailangan nyo ng SD card. Yan, may lagayan yan ng SD card. Itong malaking ano na to. Ito. Yan. 64 or 32, 64, 128. Pwede dyan, mga tol. Ang gamit kong SD card dito ay Popcorn, mga tol. Popcorn 64 gig, 64 GB. Gumagana naman. Okay naman. So ngayon mga tol, kung gusto nyong with wifi din to mga tol, no? Kung gusto nyong lumipat sa settings, kasi nga hindi siya touchscreen, no? Kung gusto nyong lumipat sa settings, long press nyo lang tong taas. Ayan, may nakita kang wifi dyan. Ito. Long press nyo lang to mga tol at lilipat na kayo sa settings. Long press natin. Yan. So, dadalhin kayo dito mga tol sa mode na to. Wi-Fi mode. So, ganyan. Pagka ganitong mode, pwede nyo nang i-connect yung ano nyo. Yung itong camera na to doon sa cellphone nyo. Lalabas yun doon. Ang nakalagay ay SGCam 4000. At i-input nyo yung password nya. SIM lang naman yan, no? 128 lang naman yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lang yung password nya. Alright? So ngayon, long press natin ulit mga tol para pupunta tayo doon sa settings ng ating camera. Long press. Yan. Andito na tayo mga tol sa settings nya. So dito nyo modified yung gusto nyong setup doon sa camera nyo. So para ma-access yung settings mga tol, pag nandito na kayo sa mode na to, press nyo lang yung okay. Ayan, nandito na kayo sa
settings ng camera. So up and down, nandito na yan. Ito, up and down. Kung gusto nyo lilipat o babaguhin nyo setup nyo, yan. Yun, sa video to mga tol, makikita nyo yan sa gilid, sa may taas banda, sa may kaliwa, yan. So may indicator na line na kulay dilaw. Ngayon kung gusto nyong ilipat naman sa picture, press nyo lang, short press lang mga tol. Yan, lumipat na siya. Tapos ito yung sa picture. Ayan, time, auto at drama shoot. Kung gusto nyo naman ilipat mga tol, ganoon ulit, press nyo ulit dito. 3 seconds, no? 3 sec lang mga tol. Ayan, lipat na siya dito. Ang exposure, white balance, Wi-Fi, image, rotation, and driving mode. Alright? Pag gusto nyo naman pumunta sa settings, ganoon ulit ang proseso mga tol. Press nyo ulit. Lilipat na yan. Yan. So, dito may date time, format, reset to factory settings mga tol. Yan. Yung X na yan, yung pinakahuli, yun yung exit mga tol. Pagka nag-press kayo ulit dito. Yan. So, nakalagay dito, press OK to exit mga tol. Press OK daw. So, exit tayo. Ayan, babalik tayo dun sa pinaka-video recording natin sa ating camera. Alright, mga tol. So, overall, tingin ko okay naman. So, siguro iti-testing natin yung video quality nito sa mga susunod pa ng mga araw, no? Kung may mga time tayo. Wala akong masyadong binago dito mga tol sa settings niya. Default ang gamit ko dito. So, titingnan natin kung ano ang magiging performance nitong camera na to. Kung tatagal ba sa atin o kung okay ba yung nagiging kuha ng video niya sa araw at gabi. Alright mga tol. So, yun lang. Ride safe sa lahat. Dapat balanse lang ang metrics mga tol.